Magandang araw sa inyo lahat. So, dito sa larawan na makikita nyo, ito yung mga sinaunang kabesanan sa Asya na may malalim na ambag sa kasalukuyang panahon. Ano? Yung kabes ng Sumer, kabes ng Indus, at kabes ng Shang. So, ating babalikan ano kaya yung kanilang mga naging ambag o contribution sa kabesnan sa iba't ibang larangan ng ating pamumuhay sa ating lipunan. So, bago tayo magsimula, ating alamin muna kung ano yung ating layunin sa magiging paksa natin. Una, ito yon. Inaasahang natutukoy mo ang mga natatanging kontribusyon na sinaunang kabiyasan sa Asya at nabibigyang pagpapahalaga ang mga kontribusyon nito sa kasalukuyang panahon. Ito, pagmasdan yung mga larawan na to. Diba? Yan, larawan na to. Ano kaya yung nangyayari dito? Ito, ano ang mga to? Ito, ano kaya to? Ito, mga yan. Sa base sa larawan, ano yung pinahihiwatig ng mga bagay na ito? Ano ang kaugnayan ng mga larawan sa sinaunang kabiasnan? Bakit kaya kinakailangan ng mga sinaunang tao ang mga bagay na ito? So bakit nga ba kailangan? Kaysa magtungo tayo sa kontribusyon ng mga sinaunang lipunan. Magtungo tayo sa kanlurang Asya. Ito yon. Ang cuneiform sa kabias ng Sumer, isa sa pinakaunang sistema ng pagsulat. Sumer pa din, ito yon. Epic of Gilgamesh, kauna-unahang akdang pampanitikan noong 200,000 BCE. Andyan ang sexagesimal na tinatawag. Ito yung sistema ng pagbibilang batay sa numerong 16 na naging batayan ng oras. So sila yung unang nakaimbento ng pagbilang. Andyan yung 12 na buwan or 12 months. So una pa lang, ano, parang zodiac sign style nito. Kung pagbabasa na yung nasa larawan, ito, okay, parang zodiac sign. Sa panahon naman natin ngayon, ito ay January to December. So pasalamat tayo sa kanila kasi kung wala yung 12 buwan, ilang buwan kaya meron tayo? Di ba? Baka mamaya hanggang November lang pala yon. Kay ano sa palagay ninyo, class? Okay ba kaya na 12 yung buwan sa isang taon o kailangang bawasan o dagdagan pa? Ito, gulong. Ayan, galing din sa kabes ng Sumer. Paggamit ng gulong sa transportasyon. Kaya lalo napadali ito, no? Napadali yung paglalakbay hanggang sa kasalukuyan ay dahil sa gulong. Pero paano kaya kung hindi na-imbento yung gulong? Paano kaya kayo makakapunta sa pupuntahan ninyo? Mga ilang oras kaya yung gugugulin natin sa paglalakbay? Halimbawa kayo, taga-Bagbag, taga-Bagong Bayan, taga-Tinurik, pupunta lang kayo sa school, mga ilang oras na yun, di ba? Sa pamamagitan ng paglalakad. Paano kaya pupunta pa kayo sa Maynila? Walang gulong. Okay? So, maaaring gagamit ng kabayo. Pwede rin. O kaya kalabaw. Ito, araro. Kagamitan sa pagsasaka. Kaya dahil sa araro na to, lalo na palago yung kanilang ani. Okay, sa Sumer pa din to, Sumer. Layag, ito ay bahagi ng bangka sa isang transportasyong pantubig. Ito yon, yan. Yan yung tinatawag na layag, sa Sumer pa din yan. Okay, so magtungo naman tayo sa Babylonia. Ito ay sa kanlurang Asya pa din.
Code of Hammurabi, ito yun, ito ay ginawa ni Haring Hammurabi. So naglalaman ito ng 232 na batas tungkol sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay sa Mesopotamia. Ito yung Hanging Garden of Babylon na tinatawag. Pinatayo ni Haring Chaldea na si Nebuchadnezzar II para sa asawang si Reyna Amytis, tinuturing na isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Okay? Kung kayo yung hari, magpapatayo ba kayo ng ganito kagarbong palasyo para lang sa inyong mahal o minamahal sa buhay? Ito naman sa Hittite. Ano kaya ang bag? Ayan. Tinatawag na iron ore metal. So, natuklasan nila na mas matigas kaysa tanso o bronze. So, dito nagsimula yung paggawa ng mga mas matibay na sandata, mas matibay na kalasag, at kung ano pang kagamitan na kanilang ginawa. Okay, so, magtungo tayo sa Phoenician. So, eto, natuklasan na rin yung consonantal language, modernong sistema ng pagsulat na walang patinig. Pag sinabing walang patinig, eto yung walang a, e, i, o, u na tinatawag. So, isipin ninyo, ano, paano kaya magkakaintindihan yung mga tao? O yung sulat, halimbawa nagsulat, tapos walang patinig, paano mo kayo babasahin yun? Wala yung letter A, E, I, O, U. So, ito yung consonantal language. Ito yung pinagmulan ng sistema ng pagsulat ng, ayan, Greek o Griego. Andyan din ang Latin. Andyan din ang Arabic at iba pang alphabet ng Asyano. So magtungo naman tayo sa Timog Asya kung ano yung contribution nila sa hindi lang sa Asya kundi sa buong daigdig sa iba't ibang larangan ng pamumuhay. Okay, ito yung Sanskrit na tinatawag. Ito yon. Ito. Okay, ito yung pinag-ugatan ng maraming wikang Indo-European. Kung walang wika, ano, kasi galing sa Indo-European to, wikang Indo-European. Kung walang wika, paano kayo tayo makipag-usap sa mga tao? Kasi karamihan ng wika doon sa Europe ay galing sa Sanskrit. Isipin nyo, paano kaya kayo makipag-usap kung walang wika? Malamang baka tayo ay senyasan na lang or sign language. Ito naman yung Vedas, katipunan ng sagradong teksto mula sa sinaunang India. So parang ito yung pinaka-Biblia nila kasi sagradong teksto mula sa sinaunang India. Ito, Mahabharata, tinuturing na pinakadakila at pinakamahalagang akdang pampanitikan sa buong mundo. Pinakamahaba. Oh. Andyan din ang Bhagavad Gita, isang dakilang tulang Hindu. Ramayana, ito yon. At meron din silang Ayurveda. So, ito yung itinuturing na isa sa pinakamatandang sistema o agham sa paggagamot. Kaya sa India, isang India sa kasalukuyan na nagpo-produce ng murang gamot pero dekalidad. So, tignan niyo yung mga nasa larawan, ano, ito yun. Mga halamang gamot. So, kayo kaya, ano kaya yung meron sa inyong tahanan na pwede nyong gamitin bilang alternatibong gamot kung wala kayong mabiling gamot sa tindahan? Meron ba kaya sa inyong tahanan? Okay, magtungo naman tayo sa silang Asya. Kay China, unahin natin ang China. Yung ganda ng mga larawan dito, no? So, ito yung tumutukoy sa China. Meron silang apat na dakilang imbensyong Chino. Ito yung apat na dakila. Ibig sabihin pinakamahalagang imbensyon ng China. Ayan. So, sila ang nakatuklas sa papel, pulbura, magnetic compass, at yung wood block printing. So,
So, yan, apat na dakilang invention yan. Paano kung walang papel? Paano? Ito, pulbura. O kaya yung ginagamit ngayon sa mga baril. Pulbura pa rin yung ginagamit doon. And then yung compass, kung hindi nila na-invento ang magnetic compass na to, diba? Baka wala yung mga makabagong compass ngayon. And then ito yung wood block printing, inuukit nila dito ano sa kahoy. Sa kanila ginagamit sa pagpiprint. So ang hirap no, ano, tignan nyo. Ilang characters yan, itong calligraphy na yan. Iuukit sa kahoy tapos magpiprint sa papel. So matrabaho. Ayan, meron din silang civil service examination. So, kung gusto mong ano, magtrabaho sa pamahalaan, kailangan mong magkaroon ng exam. Ayan. So, sila yung unang nagkaroon ng pagsusulit ano, sa China. Yan yung isa sa kanilang mga contribution. Eto, acupuncture. Sino sa inyo yung gustong magpagamot? Tutusukin kayo ng karayom. Ayan. Sakit niyan siguro, ano? Kayo ba? Gusto niyo bang magpaturok? O yung eto, acupuncture ang gagamitin sa inyo? But tayo, no, takot sa karayom, kaya yung iba sa inyo takot din sa karayom. E paano yung karayom kung kasing laki yan ng ballpen? Di lalo na, no? Parang sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na pandemya. Nagkakaroon ng pagturok na, no, yung vaccine at marami natatakot na magpaturok sa vaccine na yon. So, parang ganito lang to. Karayom nga lang to na panggagamat. Ito yung Great Wall of China. Okay, pinatayo ng Emperador Shi Huangdi noong Qin Dynasty noong 220 BC bilang pananggalang laban sa mga tribong lagalag mula sa hilaga ng China. So, ito kung gaano kahaba to, ano, 21,196 kilometers. Ganon kahaba, pinagdugtong-dugtong to. Ang dami niyan. Okay. So, pananggalang yan, no? Akalain mo yon ilang taong ilang taon yung ginugol para lang buuin yung Great Wall of China na to. Ito yung mga mahalagang philosophy at paniniwala. Nandyan ang Confucianism, Legalism, Feng Shui at Taoism. Ito, Feng Shui, kung then, yung sa tamang posisyon ng bahay, sa pintuan, bintana, yan. Ginagamitan ng Feng Shui. So, ito Confucianism, Legalism, Taoism, ito mga filosofiya din to. Na kung saan marami kang kapupulutang aral. Ay, eto pa, yung kanilang mga kagamitan ano, na naimbento, yan ang chopsticks. Sino marunong sa inyo gumamit ng chopsticks? Ayan, wheelbarrow. So, siguro nakakita na kayo nito, wheelbarrow, yan. Ito yung water clock, ano? So, may tubig dito. Ito yung pinaka-oras nila. Pag naubos yung tubig, ayan, merong pananda dyan, sa kanila malalaman yung oras, tapos lalagyan ulit ng tubig dito. No, so, may siguro, ano, ang hirap, tinitignan palagi, baka ubos na yung tubig. Kaya water clock po ang tawag. Okay, ito yung abacus. Ito yung sinaunang calculator na gamit ng mga Chinese. Yan, nagko-compute sila pamamagitan nito. Andyan ang saranggola. So, kita nyo, sino sa inyo yung mahilig sa saranggola? Eto, sila pala, no, yung unang nakatuklas o nakaimbento ng saranggola. Ano kaya ang gusto niyang saranggola? Maliit o malaki? Paano kaya kung kayo nagpalipad ng saranggola na kasing laki ng isang bahay? Maaaring siguro liparin na kayo. And then, meron pa rin tayo payong. Ayan, no? Sino sa inyo gumagamit ng payong? Merong sobrang laking payong din, di ba? So, sa China din, ano, ang dami nilang contribution sa ating pamumuhay, sa ating lipunan. Hindi lang sa kanila, kundi sa buong mundo. Ginagamit ng mga bahay. So, hanggang sa kasalukuyan, ito, saranggola, payong, wheelbarrow, chopsticks, tapos yung abacus, pinalitan ng calculator. Pero,
bibihira yung gumagamit ng abacus. Itong water clock, wala na, hindi na ginagawa kasi meron na tayong orasan. Okay, sa Japan naman, ito, yung bansang Japan. Ano kayong contribution? Tignan natin. Haiku. Okay, so ito yung isang uri ng maikling tula na may taludturang 5, 7, 5 na naglalarawan ng isang pangyayari sa kalikasan. Pag sinabing taludturan, ito yung syllables. So tignan natin. The tree shape ay blue. Okay, so 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. From a little, o dalawa na to, 1, 2, 3, 4, drop, 5, of paint, 6, 7. So tama, 7. And then looks like a dancer. Okay, so 5. So tama, yan yung haiku ng Japan. Naglalarawan sa isang pangyayari sa kalikasan. So ito tungkol sa kahoy. Okay, so ito yung Makura no Sosbi. Isang aklat ng mga anekdota, obserbasyon, saloobin at tala ng tala-arawan ni Sei Shonagon. Sunod, ang Genji Monogatari sa pangunahing obra na fiction, ibig sabihin parang sci-fi fiction talaga, katang isip lamang ng panahong Heian at unang nobela sa daigdig. So sa kanila nagsimula yung kathang isip na kwento or nobela. And meron tayong bonsai. Ito yung pagpapatubo ng binansot na punong kahoy. Napakamahal ng bonsai kaya sa kasalukuyan ay marami ang nag-aalaga nito kahit sa ating bansa, mahal nito ang bonsai na to. Kayo, gusto ba ninyo mag-alaga ng ganito kagandang halaman? Minsan umaabot yan ng mga 25,000 to 500,000. Depende sa tanda ng kahoy na to o halaman at depende sa ganda ng bonsai na tinatawag. Ito, ikebana, masining na pag-ayos ng bulaklak, dahon at tangkay. So, tingnan nyo, ang gaganda yung kanilang flower arrangement na tinatawag. Talagang ang mga Hapon ay malikhain, lalo sa sining ng ganitong paraan. Ang ganda yung kanilang pag-aayos ng bulaklak. Okay, and naman sa Korea, ito yon pinakamatandang nanatiling aklat na inilimbag. Ito yung sa pamagitan ng metal printing. Ito yung Buljo Jinki Simje Yojol. Okay, so hindi ko alam kung anong kwento dito basta nakalagay sa ating module. Ito yun, pinakamatandang aklat na tili sa pamamagitan ng movable metal printing. Okay, so base doon sa mga napag-aralan, ano-ano yung mga naging ambag ng sinaunang kabiasnan sa pamumuhay ng mga Asyano? Ano kayo mga ambag nila? Okay, so syempre nabanggit na kanina kung anong mga yon. So, siguro isasagot nyo yan mamaya sa inyong mga activities. Ito pa. Paano ito nakatulong sa paghubog at pag-unlad ng mga unang pamayanan at estado? Paano nakatulong? Paano nahubog? At paano umunlad yung mga sinaunang pamayanan? Sa halimbawa na lang yung pag-aararo. Paano lumago? Yung pagsasaka. O example lang yun, di ba? Ito, magagawain sa pagkatuto. Ngayon, magtungo naman tayo sa inyong gagawin. Ano ba dapat yung gagawin ninyo, mga activities nyo? Ito yon. Base doon sa tinalakay natin kanina. Ito. Gawain sa pagkatuto bilang 1, tukuyin ang sinaunang kabiasnan na mayroong kontribusyong pinakikita sa larawan. Isulat sagot sa inyong sagutang papel. So, ano to? Anong kabiasnan? Kaninong kontribusyon mga to? Yan ba ay kabias ng Shang, kabias ng Sumer, or kabias ng Indus? Gawain sa pagkatuto bilang punan ang mga hinihiling o hinihinging detalye sa loob ng chart ukol sa mahalaga at dakilang akda.
mula sa kabiasnan. Okay, so pamagat ng akda, lipunang kabiyasan nilalaman ng akda. Ibig sabihin ito ay may kinalaman sa libro. Susulat ninyo yung tungkol sa libro na napag-aralan o tinalakay kanina. Gawain sa pagkatuto bilang 3, ipaliwanag ang mga sumusunod na konsepto. Okay? So ito yun. Ayurveda, ano to? Ilalagay yung paliwanag dito. Ibig sabihin, ano yung kahulugan? Ano ang tungkol sa Ayurveda? Acupuncture, tungkol saan to? So isusulat dito. Code of Hammurabi, tungkol saan ulit to? Okay, so dito din isusulat yung kasagutan, no? Sa inyong sagutang papel. So meron kayong sagutang papel o your answer sheet na tinatawag. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Nakalagay dito, gumuhit ng 3 bagay na makikita sa loob ng inyong bahay. Tatlong bagay na makikita sa inyong bahay. So tumingin kayo sa inyong paligid sa bahay, sa loob ng bahay, na may ugnay sa kontribusyon ng mga sinaunang kabiasnan at lipunan. Okay, so gawin ito sa malinis na bond paper. Pero kung kasya sa inyong answer sheet, doon na lang ninyo i-drawing kung mayroong kahon doon. So ano kaya? Ah, pwede, halimbawa kutsara. Halimbawa lang yon. Saan mo iuugnay yon? Yung kutsara. Siyempre metal, matigas. Metal. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 5, pumili ng 2 kontribusyon at ipaliwanag ang kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, sa panahon natin. Ano yung kahalagahan nun sa panahon natin? Contribution, example, araro. Bakit mahalaga yung araro sa panahon natin? Isusulat nyo dito yon sa kasalukuyang panahon, sa panahon natin. So marami, pipili lang ng 2 nakalagay dito. Gawan sa pagkatuto bilang 6. Ito naman, sa inyong tahanan, maghanap ng 10 bagay na may uugnay sa mga kontribusyon ng mga sinuunang kabiasnan. Tahanan ulit, parang yung kanina. Example dito, gulong ng bike ni Kuya. Titignan natin, ito ay ambag ng kabias ng Sumer. So mag-isip pa kayo, ano pa kaya? Base doon sa ating tinalakay o yung aking pinaliwanag kanina, ano-ano pa yung makikita nyo sa inyong bahay? So 10 nakalagay, 10 bagay. So ito, gawan sa pagkatuto bilang 7, tukuyin kung anong kabiasnan ang pinagmula ng mga salitang nasa ibaba. Isulat ang KS kung ito ay kabias ng Sumer, KI, kabias ng Indus, KT kung kabias ng China, H kung Hittite. Okay, Hittite to, Hittite. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-anong ibang bagay. Okay, B kung Babylonia, P kung Phoenician, at J kung Japan. So, isulat sa inyong sagutang papel ulit. Halimbawa, pulbura, anong bansa kaya to? Or anong kabihasnan? Okay, so isusulat nyo dyan. At ang pang-8, basahin ang mga sumusunod. Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Okay, so ito, madalas marami nagkakamali dito. Ang gagawin ninyo ay 3 konsepto na natutunan ko mula sa aralin. Ano yung natutunan nyo mula sa aralin? Okay? Isulat nyo yung 3 konsepto. Example, natutunan ko konsepto na ang papel ay imbensyon ng mga Chino. O yun, di ba? Napakasimple lang. And then, 2 mahalagang bagay na ayaw mong makalimutan mula sa aralin. Mula sa aralin, doon sa pinag-aralan o doon sa tinalakay. Doon lang dapat. Baka mamaya merong mag-research sa yung titingin kayo sa internet pero mali yung kinopya nyo. So, madalas marami nangyayari, ganyan yung naging sagot. And then, eto yung panghuli, impormasyon na gusto mong subukan. Ibig sabihin, gusto mong subukan, gusto mong gawin or gayahin.
Halimbawa ay, gusto kong subukan mag-araro. Okay, so, di ba yun? Pwede yun. O kaya gusto kong subang makagawa ng sariling papel. Example lang po yun, ano? So, yan. Pakigawa yung mga activities na to, ano? Mula 1 hanggang 8. So, maraming salamat sa inyo, mga bata. Para sa reference natin, kung saan natin kinuha yan, ay ito yung mga reference natin. Okay, ayan. Okay, so, maraming salamat. And God bless.